Magandang araw po. Ako si Logan Shimoka. Ako ay 22 years old at mula sa Brazil. Ngayon ay gusto ko ikwento ang tungkol sa karanasan ko sa Japan. Gaya ng sinabi ko kanina, ako ay Brazilian. Maraming Braziliano dito sa Aichi Prefecture. Naisip niyo ba kung bakit? Ito ay may kaugnayan sa kasaysayan ng Brazil at Japan. 100 taon na ang nakalipas, hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya sa Japan. Noong panahong iyon, ang Brazil ang susi upang makaalis sa kahirapan. Kaya maraming mga Hapon ang pumunta doon para yumaman. Gayunpaman, hindi ito totoo. Maraming Hapon ang kailangang gumawa ng mahihirap na trabaho at hindi nakakatanggap ng sapat na sahod. Kaya may mga Hapon na bumalik sa Japan, ngunit marami ang nanatili sa Brazil. Sa Brazil, gumawa sila ng Japanese community at doon din nagsimula bumuo ng pamilya. Isa na din ang pamilya ko sa mga iyon. Hindi ako mukhang Hapon, ngunit mayroon akong mga kamag-anak na Hapon. Isa rin ako sa 4th generation. Noong dekada ng 1990, kakaunti ang mga taong nagtatrabaho sa Japan. Kaya ginawa ng gobyerno na bigyan ng visa ang mga Japanese Brazilian upang makapunta sa Japan. Maraming Braziliano na may lahing Hapon ang dumating para magtrabaho. May mga pamilya din ako na gano'n ang sitwasyon. Dumating ang aking mga magulang sa Japan noong 2012. Iyon ang unang pagkakataon ko sa Japan. Ang pamilya ko ay may planong bumalik sa Brazil sa lalong madaling panahon, kaya nag-enroll ako sa isang Brazilian school. Ang Brazilian school ay parang isang international school. Ang mga estudyante ay mga Braziliano na nagbabalak bumalik sa Brazil. Itinuturo ang mga aralin sa Portuguese para mapag-aralan ng Portuguese at makapunta sa isang university kapag bumalik ka sa Brazil. Noong panahong iyon, hindi ko gusto ang aking pang-araw-araw na buhay sa Japan. Kaya bumalik ako sa Brazil noong ako ay 14 years old. Sa Brazil, nag-aral ako sa isang magandang paaralan at nagkaroon ng magandang karanasan. Ngunit ang Japanese visa ko ay mag-e-expire sa 2018 kaya't bumalik ako sa Japan para sa visa. Dahil hindi ako marunong magsalita ng Japanese, hindi ako nakapasok sa isang normal na Japanese high school. Kaya bumalik ako sa Brazilian school na pinasukan ko noon. 3rd year high school ako noon kaya 1 taon lang ako nag-aral bago makagraduate. Noong unang taon ko sa Brazilian school, sumali ako sa isang event na tinatawag na It's Me Camp. Ang kaganapang ito ay pinamamahalaan ng isang kumpanyang tinatawag na Dive TV. Sa kampong ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng maraming kaibigan mula sa iba't ibang bansa. At kahit hindi ako marunong magsalita ng Nihongo, napasaya ko ang aking sarili. Walang Japanese subject sa Brazilian school ko, kaya hindi ako marunong magsalita ng Japanese. Kaya imbis na pumasok ako sa university, naghanap ako ng trabaho. Ang una kong trabaho ay sa McDonald's at ito ay isang magandang karanasan. Ang aking pangalawang trabaho ay sa isang pabrika. Nakaranas ako ng diskriminasyon sa trabaho at hindi magandang ugali ng mga boss ko. Kaya't nag-resign ako agad. Dahil sa masamang karanasan sa pabrika, ayoko nang maghanap ng ibang trabaho. Nagkulong ako sa bahay ng kalahating taon. Gayunpaman,
gumaling ako at nakapagtrabaho muli. Ang sumunod kong trabaho ay ang pag-aayos ng kama sa isang hotel sa Nagoya. Talagang nagustuhan ko ang trabahong ito. Madami akong natutunan na Japanese language at madami akong naging kaibigan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ang kasalukuyang trabaho ko ngayon ay sa Dive TV. Ito rin ang kumpanyang nag-organisa ng It's Me Camp na sinalihan ko noong 2021. Nilapitan ako ng may-ari ng Dive TV para sumali sa proyekto. Pagkatapos noon, naging part-time worker ako sa isang seminar. Gusto ko talaga ang trabaho ko dahil marami akong projects na ginagawa ngayon. Palagi akong may ginagawang kakaiba at marami akong karanasan. Ang mahirap na bahagi sa trabahong ito ay komunikasyon. Nag-aaral pa ako ng Japanese pero minsan na-encounter ko ang mahihirap na usapan. Kaya kailangan ko pa ring pagbutihin ang Japanese level ko. Isa pa, kailangan ko magtrabaho sa iba't ibang lugar kaya lagi akong pumupunta sa iba't ibang lugar. Maraming proyekto ang Dive TV pero sa tingin ko ang pinakagusto ko ay ang camping. Ang makapagbahagi ng aking mga karanasan sa ibang mga kabataan ay isang bagay na talagang kinagigiliwan ko. Ang huling mensahe ko ay lahat tayo magkakaiba at hindi tayo magkakapareho. Sa Japan, kapag naiiba ka, hindi maganda ang pagtingin sa'yo, ngunit ang pagiging iba ay hindi masama. Habang tumatanda ka, maunawaan mo ang iyong pagkakaiba at magagamit mo ito bilang kalakasan mo. Sa ganoong paraan, ikaw ay magiging espesyal na tao paglaki mo. Hindi mo kailangan maging katulad sa ibang tao dahil lahat tayo ay may kani-kaniyang kakayahan at magagamit mo ito upang marami kang makamit sa buhay. Ayun lamang, maraming salamat po.